Ito yung sunod. Mga kababayan, dito tayo kay Marcoleta. Nako, mga kababayan, ano nga ba yung kay Marcoleta? Eto na nga, mga kababayan. Si Marcoleta, papaimbestigahan na sa BIR. Hala ko. Diba? Paiimbestigahan na ng BIR. Naku, maraming problema ang mga Duterte senador ngayon. Alam niyo, itong mga Duterte senators, kapag ka nagipit sila ngayong mga oras na, yung mga taon na ito, sa administrasyon ni Marcos, sasabihin nila ginigipit sila. Sabihin niyo sa akin mga kababayan, mali ba ang aking imagination? Ngayon, ang mga kalaban ni Marcos na mga senador, lalong-lalo na itong mga senador ni Duterte, kapag sila ay nakasuhan, kapag sila ay binusisi ang kanilang kabulastugan at katiwalian, ang sabihin agad nila sa taong bayan, ginigipit sila. Ginigipit sila ni Marcos kasi kalaban sila. Hindi nila iniisip na wala namang kinalaman si Marcos sa hindi pag-release ni Marcoleta ng tamang sose noong eleksyon. Wala pong ulitin ko mga kababayan, mga loyalista, DDS at kakamping. Ulitin ko, ipaliwanag ko sa inyo ng mabuti. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa hindi pagdeklara ng tama ni Marcoleta ng kaniyang sose sa 2025 election. Ang sabi kasi ni Marcoleta, mga kababayan, ito po ipapanood ko muna sa inyo. Ito, BNC Marcoleta Sose. Panoorin ninyo mga kababayan para maliwanagan kayo. Ito Sana ba yung kay Marcoleta mga kababayan sa Billionaire News Channel. Ito po, pakinggan I'm 65. May ads Today lang I'm switching mga kababayan. from doing nothing to Tai Chi chair workouts. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa issue hinggil sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa susunod na linggo para madinig ang panig ng mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Senator Marcoleta na tumanggap siya ng mga donasyon mula sa kanyang mga kaibigan pero hindi niya nilagay sa SOSE dahil nakiusap na huwag silang pangalanan. Sa katunayan, makikita sa sose ni Marcoleta, zero o wala siyang nilagay na donasyon na natanggap. Sa ilalim ng batas, kailangang ideklara kung magkano ang donasyon at sino ang nagbigay o donor. Ang maling deklarasyon sa sose ay isang kasong kriminal o election offense, maaari ding sampahan ng perjury o pagsisinungaling at falsification of public document. Ngayon mga kababayan, may kinalaman ba si PBBM dyan? Kasi ang sasabihin na naman mga DDS dyan, ginipit si Marcoleta. May kinalaman ba si PBBM sa hindi pagdeklara ni Marcoleta ng SOSE niya noong 2025? Okay naman na sana yun nang hindi niya nilagay kung sino ang nag-donate Ang problema, nagpa-interview pa. Nagpa-interview sa Net25. So ngayon, nung napanood ng tao itong Net25, doon siya nalaman, nagsinungaling siya. So ngayon, tanungin ko ulit mga kababayan, may kinalaman ba si Marcos? Sa katangahan ni Marcoleta nagpa-interview pa siya. Na ang akala niya kapag nagpaliwanag siya, ipakinggan siya ng mga tao at paniniwalaan siya. At tatanggapin na ng tao na hindi siya nagsisinungaling. So sa madaling salita mga kababayan, walang kinalaman si PBBM dyan. Siya lang po ang may kasalanan yan kung bakit nagpa-interview pa siya. Kung nilihim na lang niya yon, hindi na siya nagpa-interview, edi sana walang makaisip dito na magreklamo. Yung mga bantay daya groups. So ngayon mga kababayan, dahil dyan, sa hindi pagdeklara ni Marcoleta ng SOSE ng ayos, at hindi niya nilagay kung sino ang nag-donate, ang sabi niya pera niya daw, pero may nag-donate daw na hindi pinangalanan. Inamin niya yan sa interview. So dahil dyan mga kababayan, si Marcoleta po, ay paiimbestigahan ngayon sa BIR. Sa BIR, bakit? Saan galing ni Marcoleta ang milyon-milyon niyang perang ginastos noong eleksyon? Kasi ang dineclared niya sa SOSE, pera niya, sarili niyang bulsa. Ulitin ko ang dineclared niya mga kababayan, sarili niyang bulsa. As
kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman, siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay nai-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. So yun po yun na mga kababayan, kailangan i-declared. Kailangan kung merong nag-donate, ilagay mo ang pangalan kung sino ang nag-donate. Kailangan magkano ang dinonate, ilagay mo rin ang amount kung magkano. Pero doon sa SOSE ni Marcoleta, ang nilagay niya ay sa kanya, walang nagbigay, walang nag-donate. At higit sa lahat, wala. Sa kanya lang talaga galing na bulsa ang pera. So dahil dyan mga kababayan, eto na. Punta na tayo dito sa isang balita. Eto siya. Pakinggan. Expand your May network ads lang, with mga connection kababayan. suggestions on Patay LinkedIn. siya dito ngayon. Get the app today. May ads lang, mga kababayan. Pinaiimbestigahan ng grupong Kontra Daya sa BIR ang umano'y undeclared campaign contributions kay Senador Rodante Marcoleta. Nako, patay ka dito ngayon. Ayan, yabang kasi, interview pa kasi. Okay na sana yung hindi ka, di ba, kahit nga si Martires nga, hindi nga masyadong match yung kanyang mga dineclared na salin, wala namang nagkontra. Pa-interview pa kasi, naghamon pa. Ang sabi niya, maglabas kayo ng batas na bawal ang hindi pag-declared ng ayos na SOSE. Maglalabas kayo ng batas na pinagbabawal yan. Hinamon pa niya. In-explain na yan ni Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan, na bawal talaga yun. Kasi nasa batas yan, 3 ang binangga ni Marcoletang batas na hindi niya tinupad. Continue. Kung di raw uubra ang reklamo ay desidido silang iakyat ito sa Korte Suprema. Patay. Narito ang agenda report ni Joash Nako, Malimba. patay ka dito. Delikado itong assertion, itong mga ganitong klaseng assertions ni Marcoleta kasi parang lumalabas, baliwala pala yung mga SOSE kasi anybody can circumvent certain policies, pwedeng magpalusot pala para maitago yung katotohanan sa likod ng mga nagsuporta sa kanyang kampanya. Kasunod ng mga inihaing reklamo laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Commission on Elections at Ombudsman, nahaharap naman ngayon sa isang possible investigation ang senador sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagsumite kasi ng isang formal letter ang election watchdog na kontradaya sa ahensya para imbestigahan ng senador sa possible tax fraud, donors tax violations, at failure to report taxable income. Kasunod yan ng undeclared campaign contributions ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Biruin mo ba naman kasi, mga kababayan, okay lang sana kung 10 million, 20 million lang yan. 112 million kasi. Sino ba naman kasing ikaw, tanungin kita, negosyante ka, magbibigay ka ng 112 million. Maliban na lang kung bilyonaryo ka. 'Di ba? Ang tanong kasi diyan, wala namang problema kung mag-declare ka diyan ng 112 million. Ang problema diyan, saan galing? Anong business niya? Yan lang naman ang tanong . Ano bang negosyo ni Marcoleta? Magkano ba ang sinasahod niya bilang kongresista? Kasi dineclared niya sa sarili niyang bulsa galing yan . Hindi naman niya dineclared na may nag-donate . Ang sabi niya, walang nagbigay, walang nag-donate, walang nag-solicit, sa bulsa niya galing ang SOSE. Kung meron kang ganyan kalaking 112 million, anong business mo? So, ito ngayon ay itatakbo at ipaimbestiga nila sa BIR. Kasi, dineclared mo sa SOSE, sarili mong pera. Walang nagbigay, walang nag-donate, walang nag-solicit. Yun ulitin ko mga kababayan. Walang nagbigay, walang nag-donate, walang nag-solicit. So, ibig sabihin, pera niya galing, bulsa niya galing. So, ngayon kung meron kang ganito kalaking halaga na 112 million, ano ang negosyo mo? Magkano ang sinasahod mo kung bakit umabot ng ganito? 'Di ba? Magkano ang sinasahod niya bilang kongresista? Ilang taon na siyang nagkongresista? Aabot ba ng 112 million?
Kaya si BIR, mangangatok ngayon sa pintuan niya. Nauna nang iniulat ng Billionaire News Channel. Basehan ng reklamo ng kontradaya ang direktang pag-amin ni Marcoleta sa isang TV interview. Ayan na nga, TV interview. Sa Net 25 yun. Hindi niya inilagay ang kanyang campaign donors alinsunod sa kanilang kahilingan at para na rin aniya sa kanilang seguridad. So, ibig sabihin, may sariling batas si Marcoleta? Biruin mo, hindi pa nanalong senador yan, may sarili ng batas. Hindi ko ilalagay ang mga pangalan na nag-donate kasi wala namang batas na bawal yan. Kita mo, hindi pa siya nanalong senador noon ha. Tumakbo pa lang siya. Ay hindi, nanalo na siya, dineclared niya yung gastos niya. Hindi pa lang siya nakapanumpa, pero may sarili na siyang batas. Siya na ang masusunod. Ayon kay kontradaya convener Danilo Araw, malinaw na may substantial tax implications din ang pag-amin. Patay. Substantial tax. Patay ka dyan. Eto na mga kababayan, ang katanungan dito ngayon, dapat walang pinipiling batas ang BIR, no? Hindi porket senador ay BIP, kailangan ang BIR pang pupunta sa bahay, dapat si Marcoleta ang pumunta sa BIR, no? Tapos ipaliwanag niya, mag-press con siya, kasi di ba dyan naman siya mahilig sa press con. So, dapat ipaliwanag niya ngayon na kailangan itong 112 million na nilagay niya dun sa SOSE, na sarili niyang bulsa galing, kailangan mag-match kung saan galing. Kasi hahanapan siya ng business, bakit meron siyang 112 million? Magkano ba ang sinasahod niya? Ano ba ang business niya na kumikita siya ng ganyan kalaki? 'Di ba? Sa senador, lalo na't hindi malinaw kung magkano sa campaign donations ang kanyang ginamit at ang kanyang ibinulsa. Dapat i-check din namin kung may binayaran ba siyang kaukulang buwis hinggil sa mga donasyon na nakuha niya. Kumbaga, it doesn't matter kung nakuha niya yung donasyon before or after the campaign. Ang mas dapat na usapin dito ay kung nasettle ba niya yung kanyang mga tax obligation. Una na kasing sinabi ng COMELEC na dapat ay i-declare kung mayroong excess campaign donation at dapat bayaran ng karampatang buwis nito. Isang halimbawa ani Araw ay ang pagbabayad ni Manila Mayor Isko Moreno ng buwis nang ibulsa niya ang 50 million pesos excess campaign funds noong tumakbo siya sa pagkasenador. Di ba? Kahit si Yorme Isko nagbayad ng buwis kasi ang kanyang donation ay sobra-sobra, hindi na ubos. Binulsa niya, natural, binigay sa kanya yun dinonate sa kanya yun. So hindi naman naubos yung dinonate sa kanya, sinarili na lang niya. Alam naman ipagbabalik pa niya, dinonate lang naman sa kanya. So ngayon, ang ginawa, nagbayad siya ng tax doon sa 50 million na hinawakan niya. Noong 2016, Ang parang sinabi lang niya, nakuha niya ang mga donasyon mula sa mga taong ayaw magpakilala bago yung campaign period. Kapag ganito lang ang pahayag ng mga kandidato, it sets a very dangerous precedent. Very dangerous talaga. Very dangerous precedent. Hindi presidente ha, precedent. Kasi mga kababayan, may sarili silang batas Kailangan sila yung nasusunod. Ano yon? Bend the law? Ano yung Senator Marcoleta? May sarili kang batas? Babaliin mo yung batas? Bend, Ayong gaganunin mo yung, law? Bend the law? Ganun ba yon? So, ibig sabihin pala, ayaw magpakilala yung nag-donate sa'yo, so okay lang din, wag mong ilagay. So, ilagay mo, pangalan mo lang, sa'yo galing. Di ngayon, hahabulin ka ng BIR ngayon. Kung sa'yo galing, saan mo galing yan? May negosyo ba? Bakit meron kang ganyang kalaking pera? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. So, okay lang naman kung may ganyan siyang i-declare kung nagbabayad nga siya ng tax at dineclared niya na meron siyang ganyan. Ang problema lang mga kababayan actually is 51 million lang yata yung sarili niyang pera na dineclare sa SALN. Hindi nag-match doon sa SOSE niya. Kasi doon sa SALN niya, ang dineclare niya is 51 million. Kulang-kulang, 52 million. Pero doon sa nagastos niya nung eleksyon, ba't hindi niya sinali doon sa SALN niya yung 112 million na ang nilagay niya sa SOSE, sarili niyang pera? Hindi talaga nagmamatch. Doon sa SOSE ng COMELEC, dineclared niya, pera niya ang 112 million. Pero sa SALN niya, ang nilagay niya, 52 million lang pera niya. Di dapat meron siyang 170 million sa SALN. Kasabay na yung sa SOSE niya. Ang nilagay niya, iba yung sa SOSE, iba yung sa SALN
Doon siya nasilipan. Lalo na sa 2028 election, ibig sabihin nito, pwede palang mag-declare ng zero contribution basta kakausapin niya yung mga potential donor na ibigay na yung pera sa kanya bago yung kampanya. Kasalukuyan pa rin nakabingbi ng mga isinampang complaint ng grupo sa COMELEC at sa Ombudsman, pero panawagan nila transparency at accountability. Handa rin daw silang iakyat sa kataas-taasang hukuman ang kanilang mga inihaing reklamo sakaling ibasura ito ng COMELEC at ng Ombudsman. Patay. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Senator Marcoleta hinggil sa issue pero wala pa siyang tugon sa aming mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan na nga, mga kababayan. Yan ang mahirap kasi magsisinungaling eh. Yan ang masakit. Dapat kasi, kayo mga politiko, huwag kayo magsinungaling. Kasi biruin nyo, binuto kayo ng milyon-milyong Pilipino. Ibig sabihin, binuto kayo ng milyon, napatong kayo dyan sa slot na yan, nakapasok kayo sa top 10, top 5. Ibig sabihin, may tiwala ang Pilipino sa inyo. Pero yung tiwala ng Pilipino sa inyo, ibalik nyo naman. Kasi paano kayo manunalo niyan sa sunod? Bali-balita pa naman ngayon, sabi ng mga chismosang DDS, si Marcoleta daw ang Vice President ni Sara. So mananalo ba si Marcoleta niyan? Diba, Ma'am Alice Daroca? So mananalo ba siya kung ganyan? Wala na magtitiwala. Yung kuryente nga na pinangako niyang tuki pababa libre, di nga natupad eh. Diba? So paano yan ngayon? Ano na naman ang ipapangako ni Marcoleta sa 2028 kung tatakbo siyang Vice President pag siya nanalo? Lahat ng nagkakaroon ng kuryente, kailangan wireless. Yun na naman ang ipapangako niya. Sa mga lahat ng Pilipino, wala na kayong gagastusing kable. Wireless na. Ano yung Meralco load? Yung Meralco load, kapag gumastos ng 2,000 pababa, aabunuhan ko. Potang ina. Ay, boboto talaga kita. Na wireless, lahat ng kuryente. Wala ng mga kable. Lahat kuryente load na. Kita niyo mga kababayan. May ganyan pala, kuryente load. Di ba? Ay, Diyos ko. So, yun po yun na mga kababayan. Alam nyo na. Alam na this. Di ba? Nako, mga kababayan, patay tayo dito. Kung sakali daw na ibasura ng COMELEC, idadalhin daw nila ito sa Supreme Court. Or sa Ombudsman. Kung sakali na ibasura ng Ombudsman, pupunta sila ng Supreme Court. So, talagang hindi talaga natatantanan si Marcoleta. Kasi nireklamo nila sa COMELEC, kung ibasura ng COMELEC, pupunta sila ng Ombudsman. Kung ibasura ng Ombudsman, pupunta sila ng Supreme Court. Pero mga kababayan, imposibleng ibasura ng Ombudsman to. Imposibleng ibasura to ng DOJ at ng BIR. Hindi to mangyayari. Nandyan si Buying, hindi naman siguro papayag si Buying ng ganyan. Alam nyo naman mga kababayan, pinag-iinitan pa naman ni Marcoleta si Buying dahil dyan sa Ombudsman Confidential Fund na 6 billion. Naalala ninyo mga kababayan? Galit na galit si Marcoleta dyan. Question niya itong confidential fund ni Buying na 6 billion sa Ombudsman. Nako, hindi ibabasura ng Ombudsman yan mga kababayan. Baka nakalimutan ninyo. Kung paano questionin ni Marcoleta. Kung paano questionin ni Marcoleta ang confidential fund ni Buying na 6 billion. Bakit daw ganyan kalaki? Kita nyo mga kababayan, kung nakalimutan nyo ba yon doon sa Senado? Nagsagutan sila dalawa ni Buying yan. Nako, hindi ipabasura ni Buying yan. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, tatalakayin talaga ni Buying yan. Mga kababayan. Nako, delicates. Sa Ombudsman lang talaga ang pag-asa natin. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung meron tayong ngayon, ang aasahan natin Ombudsman at DOJ. Di ba Ma'am Ashley Kate? Pinag-initan ni Marcoleta si Buying. Tinanong niya, bakit saan mo gagamitin yung 6 billion na confidential fund na yan? Napakalaki-laki naman, kakaupo mo lang. Sabi niya yun, di ba? Nako. So, ibig sabihin, itong sosi ni Marcoleta at hindi niya i-declared ng maayos, talagang hahanapin ni Buying to. Naku, talagang makakalkal ni Buying yan. Hala ka, patay kang bata ka. So, yun lang.